Iglesia ni Cristo may ibang plano. Ay hala, delikado. Ayon yan kay Deli Mamaw. Ayon kayan kay Queen of Saba. Ayon yan kay Junel. 3 araw daw na rally. Talaga namang nagbibigay sa kanya ng seryosong pag-aalala. Bakit kaya? Hindi ka ba nadadala, Dali Mamaw? Ha, kinalaban mo na naman noon ang iglesia. Nirali-rali ka pa nga dyan sa DOG. Nandun ako noon actually. Mga bandang, kung hindi ako nagkakamali, 2015 yun. Hindi ko alam kung ba't ako nasa Manila, pero basta nandun ako. Pero hindi ako pumunta para sa rally noon doon. Pero nagkataon talaga. Ba't nandun? Ba't ang daming tao dito? Gumanon ako eh. Pinuntahan ko, anak ng tinapa. Yung pala yung rally ng Iglesia ni Cristo kay Deli Mamaw. Bago natin pag-usapan kung bakit daw seryoso to, na nakakapag-alala, yun na bakit 3 araw pa rin. Balikan muna natin kung paano manakip-luhod, magmakaawa o hindi magmakaawa. Humingi ng tulong si Deli Mamaw sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo nung siya ay mangangampanya. O eto, play. Para humingi ng suporta si dating Justice Secretary Leila de Lima. Sinabi ni de Lima na bilang baguhang politiko, Ba may pabaw-baw ka pang may pabaw-baw ka pang ganyan nga noon. Pero nung hindi mo nakuha ang gusto mo, kalaban mo na. kinikilala niya ang malaking maitutulong ng suporta ng mga organisasyon kagaya ng Iglesia ni Cristo. Ay, kinikilala daw niya yung malaking maitutulong ng mga organisasyon gaya ng Iglesia ni Cristo. Ay ganun pala yung pananaw mo noon sa Iglesia ni Cristo. Pero noong, January 13, nung may rally ang Iglesia ni Cristo, ano sabi mo dito sa news na to? Basahin natin. Minaliit mo ang Iglesia ni Cristo. The Iglesia ni Cristo Rally for Peace organized to oppose impeachment effort. Hindi nga oppose impeachment effort. It was to support Bongbong Marcos. Kasi nga, ito si Bongbong Marcos noon, ang gusto niya ay wag na lang impeachment. Kasi magulo ang proseso na yan. Mas magiging magulo ang bansa. Kaya nga nagsagawa ng rally ng Iglesia ni Cristo noong June 13 na Rally for Peace ay dahil nga sa pronouncement ni Bongbong Marcos, sinuportahan nila yon na huwag nang i-impeach ang vice-presidente. Huwag nang ituloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yun yung sinuportahan nila. Hindi nila inorganize yun para i-oppose yung impeachment effort laban kay Duterte. Sabi pa niya dito, while have little impact on stopping the move. Wow! Little na yung impact. Maliit na po yung magiging impact. Pero dito, nung humihingi ka pa ng tulong sa Iglesia ni Cristo, abay napakalaki ng may tutulong. Pero nung nagre-rally na suporta kay Bongbong Marcos para hindi impeachment si Bibi Sara, minaliit mo na yung impact ng Iglesia ni Cristo. Minaliit mo na dito sa news November 13 ay seryosong nababahala ka na. 'Di ba? Tignan mo yung inconsistency mo. Sabi pa niya dito, no matter how massive or big numbers that rally would turn to be, kahit gaano pa kalaki, kahit malalaki o marami pa ang dumalo sa rally, sabi niya,
ang ikalalabasan niyan ay hindi naman nagpapakita o nagpapakita lang yan ng minority, ng hindi karamihan ng posisyon ng mga Pilipino. Yun ang sabi niya. Hindi naman ano yan. Kahit dumalo pa lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo dyan, hindi naman yan nagpapakita na yung mga Pilipino ay nakasuporta sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ang hindi nila maintindihan, uulitin ko ulit, yung peace rally na yan ay pagsuporta ng Iglesia ni Cristo sa panawagan ni Bongbong Marcos na huwag nang ituloy yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. So, ibig mong sabihin, De Lima, noong January 13, na yung posisyon ng Iglesia ni Cristo ay hindi majority. So, parang ang sinasabi mo ngayon, yung posisyon ni Bongbong Marcos ay hindi naman majority ng mga Pilipino. Pantanga, di ba? So, minaliit niya dito noon ang Iglesia ni Cristo. Pero, a few months later, nababahala na daw siya sa rally ng Iglesia ni Cristo. Baka nga may ibang plano na daw. Akala ko ba, it only reflects the minority of the sentiments of the Filipino people? Kung minority lang pala ang tingin mo sa kanila nung January 13, bakit nabahala ka na ngayon? Pagkatapos ng 11 months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 10 months. 10 months pala. Ba't nabahala ka na ngayon? Nilamon mo na. Akala ko ba, little impact lang sila. Pagkatapos ng 10 buwan, aba, dahil 3 araw na yung rally, aba, seryoso na to. Nakakabahala na to. May iba na silang plano. Ay, ang husay ni Shabano. Bago natin bago natin ituloy ito, na pag-usapan itong pagkakabahala, pagpapalpitate ni Shaba. Balikan muna natin ng konti. Ano ba yung naging dahilan kung bakit merong parang hidwaan, hindi man hidwaan, parang hindi pagkakaintindihan o pagsasalubong ng kagustuhan o opinyon ni De Lima at ng Iglesia ni Cristo. Ito, pasok natin to ha. Kompleto kasi to. Mga 3 minutes lang pero kompleto. Tuloy-tuloy pa rin ang protestang isinasagawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa harap ng compound ng Department of Justice para kondenahin ang umano'y pakikialam ni Secretary Leila De Lima sa mga usaping panloob sa Iglesia. Pero buwelta ng kalihim. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng umpisa na aksidenteng napadaan ako doon. Nakita ko talaga to eh. Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. May live report si Von Aquino. Von. Yes, Rhea, magdamaggang nagprotesta at nanatili ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa tapat ng DOJ compound sa Padre Faura Street sa Maynila. Ano ang gagawin natin sa ating pananampalataya, mga kapatid? Pakisigaw! Ito ang eksena kagabi sa Padre Faura Street sa Maynila. Ang kalsada na puno ng mga nagpoprotestang miyembro ng Iglesia ni Cristo para kundinahin ang umano'y pakikialam ni Justice Secretary Leila De Lima sa usaping panloob ng kanilang relihiyon. Sa stage nagkaroon ng Kasi parang hindi naman sa nagrereklamong iglesia noon na pumunta yung mga tiwalag na mga kaanib dyan para magsampa ng parang kaso para sa pamamahala ng iglesia.
Hindi naman nagrereklamo ang ano doon, ang iglesia doon. Ang problema kasi, extraordinary kasi yung atensyon na binibigay niya. Kung hindi ako nagkakamali, ano ba tong ano to? Ito yata yung time na kasagsagan yata ng SAP 44. Parang ganun. Na, sorry pero yun yung naaalala ko. Na sa halip na tutukan yung kontrobersya dyan na bumabalot sa SAP 44, mas pinagtutuunan pa niya ng pansin yung Iglesia ni Cristo. Which is alam naman natin na merong separation of power. Again, uulitin ko, ang natatandaan ko dito, hindi galit ang Iglesia ni Cristo sa kanyang pagtupad ng kanyang tungkulin sa trabaho bilang DOJ Secretary. Ang ikinabubwisit ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo noon ay yung sobra-sobra yung oras niya o yung atensyon. Parang may special treatment. Kasi nga, 'di ba? Dito sa pinakita ko kanina dito, nagpunta siya pero hindi siya sinuportahan. Siguro yun yung dahilan kung bakit galit na galit itong si De Lima sa iglesia. Kantahan at sayawan upang aliwin ang kanilang mga kaanib na piniling mag-overnight sa lugar. Ang ilan naglatag ng mahihigit Putya, baka naandyan ako. Pero hindi naman ako natulog dyan. Dumaan lang talaga ako. gaan sa kalsada. Ang iba naman nagtiyaga na lang Hindi, umupo sa hindi din ako umupo. kalsada habang nanonood sa LED screen. May mga nagbaon na rin ng Hindi din ako nakikain dyan. pagkain para tumagal hanggang umaga. May baon ho ba kayo na ano mga baon na dyan? Kanin, ulam, tinapay, Tapos tignan nyo yung vlogger na gunggong na matanda, na sinasabi niya na pupunta daw sa rally yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dahil libre ang pagkain. Noon pa lang De Lima Noon pa lang nagrarally na yung mga kapatid Kanya-kanyang baon Kaya hindi dahil sa pagkain yan. Alam mo bakit? Dahil sa pagpapasakop nila yan sa kanilang pamamahala. Dahil yan sa tibay ng kanilang pananampalataya. Ay, alam mo, ito magkukwento lang ako. Narinig ko to sa isang kaibigan. Ang sabi, sa iglesia daw, mas gusto daw nila, or hindi naman mas gusto, pero tinatanggap nila ng bukas sa loob ang pagsubok. Open arms ba? Bakit? Kasi daw yung pagsubok ay parang apoy yan. At yung pananampalataya nila ay ginto. Na habang lalong sinusunog mo yung ginto o pinaparaan sa apoy yung ginto, mas lalong nagiging dalisay. Di ba? Di ba ang ganda din? Parang pwede nating i-apply yan sa buhay. Na habang maraming pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin o kaya problema, at napagtatagumpayan mo yung mga problema o pagsubok na yan, nagagawan mo ng paraan para mairaos yan, nagagawan mo ng paraan para maresolba yan, tumitibay ka bilang isang tao na nahaharap pa sa mga darating na unos ng buhay. Ang ganda din ganyan daw yung pananampalataya daw nila. Parang ginto, yung pag-uusig, yung pagsubok, apoy yan. At yung pananampalataya nila na habang dumadaan doon sa pagsubok na yan o mga pag-uusig na yan, at nalampasan nila yang pagsubok na yan, yung pananampalataya nila ay mas lalong nagiging dalisay. Tama nga naman, di ba? Yung ginto, sinusunog yan para may separate yung ginto lang. Di ba? Galing na. Sige, tuloy na natin to. tubig, Hanggang kailan ho kayo dito? hanggang bukas.
Kami po ay nagkakaisang mga kapatid sa iglesia upang suportahan po yung mga nangyaring kaguluhan dito dahil naramdaman po namin na wala pong katarungan ang binibigay ng Department of Justice. Matatandaang noong Martes naghain na reklamo illegal detention ng iba pang kaso sa DOJ ang itiniwalag na miyembro ng INC na si Isaias Samson Jr. laban sa mga miyembro ng sanggunian ng Iglesia ni Cristo. Nang tanggapin ni Justice Secretary Laila de Lima ang reklamo, sinabi ng mga miyembro ng INC na hindi na raw dapat pinakikialaman ng gobyerno ang usaping panloob ng INC. Pero sagot ni de Lima, ginagawa lamang niya ang trabaho niya. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho at ang aking motibo lang palagi ay fealty to my sworn Alalala, frailty. Noon pa lang pala, mahilig na sa frailty. duty. Bea, sa mga oras na ito ay nananatili pa rin nakasara sa mga motorista itong So yan yung yan yung background doon na kaya nagkaroon ng medyo spark sa pagitan ni De Lima at ng Iglesia ni Cristo. Tuloy natin to. Bakit nga daw may cause of concern o seryoso daw yung pagkabahala ni De Lima sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo? Sabi dito, it's a cause for concern kasi kung for transparency and accountability, bakit kailangang paghiwalayin sila ng mga other groups? Ay boba. Yun daw pala. Nakakabahala daw. Bakit pinaghihiwalay ng ibang grupo? Gusto nga ng Iglesia ni Cristo na sila lang. Bakit? Kasi mas magiging maayos. Bakit? Kasi mas makokontrol nila yung mga miyembro nila. At kung may mangyari man na hindi ka nais-nais, Iglesia ni Cristo mapuputukan. Kaya nga, disiplina yung pinapatupad nila dyan. Bakit mo kukwestiyonin? Gusto mong haluan ng ng mga kagaya mong dilaw? Kagaya mong pink na manggugulo, ganon? Yun lang yung dahilan. Kaya nababahala ka? Yung mga talagang nagrarally din calling for accountability. Galit na galit naman talaga yung taong bayan ngayon, said De Lima in a podcast hosted blah blah blah. Oo nga. Ano bang problema kung bakit? Gustong magsarili ng iglesia eh. Ayaw nilang may halo doon sa mga may political motives eh. 'Di ba? Transparency and accountability nga yung ipaglalaban nila diyan. Tapos gusto mong haluan ng may hawak na bongbong resign. Gusto mong haluan ng may nakahawak na placard na Marcos resign. Gusto mong mahaluan ng mga tao na merong Duterte panagutin. Ayaw nga nila yan eh. Transparency and accountability ang nila dito eh. Wala namang hindi naman pro Duterte, hindi naman pro Ping, hindi naman pro Marcos tong mga to eh. Sabi niya, bakit 3 days? Because it's really cause for serious concern. Wow. I think credible yung mga bali-balita. Credible yun din yung mga theories. Baka may ibang plano, she added. Anong plano? Anong plano? Wala ka ring wala ka ring masabi. Nag-base ka lang pala doon sa bali-balita. Tapos sinabi mong credible. Yung mga bulong-bulungan diyan sa tabi, credible. At grabe, yung mga theories diyan na naririnig ko, nababalitaan ko diyan sa tabi-tabi, credible yung mga yun. Sa tingin ko, credible yun. De Lima naman. Tumatanda ka na, matanda ka na. Wala ka pa rin namang pinagkatandaan, ganyan pa rin. Grabe naman. Eto, basahin na lang natin. But again, ang pinaka-crucial dito is the military. The military would be observing things. Siguro, ang nung mga forces of destabilization is a question of whether they are able to sustain. And it's also a question of how massive it would be and how they would be able to sustain that for 3 days. And how other forces would take advantage na kasi alam naman natin na hindi na sila makapaghintay ng 2028. Walang kwenta. Verbal diarrhea. Kung ano-ano lang yung lumalabas sa bunganga niya. Basta nga nasa isip ng mga to,
wag nang ulit Duterte ang uupo. Kasi kalbaryo yung ano na kay Duterte. Iba. Iba yung galit ng puso ng taong ito. Kapag hindi na pagbibigyan, galit. Parang Trillanes din na hindi tinanggap ni PRRD na maging running mate for Vice President. Ayun. Siniraan hanggang ngayon. Sinira pa rin ng sira. Pareho sila ng ugali. Kapag hindi nila nakukuha yung gusto nila, siraan mo na. Ganon sila. Ano ba yan?